turn should order a relentless hunt for the suspects. Kaya nga galit na galit nga itong si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Dahil isipin mo, nakakadagdag sa paninira sa credibility ni Defense Secretary Gilbert Chodoro to, natatakbo pa naman presidente ng Pilipinas, na kung yung kanyang hawak o control sa defense establishment ay napaglalakuan siya. Ang pangit nga naman ang dating niyan. If that had not been a tall tale, the military could have identified which agency of the LTO registered the vehicle. If that easy job has been done, the owner of the vehicle should have been identified by now. He could have been invited for questioning at the very least. Nothing at that sort was ever done, which confirms everybody's suspicion that the government is behind all these explosions. Kaya lang ang katanungan ko, Manong Jake, which government unit? Hindi naman natin dapat sisihin ang lahat ng gobyerno sa pangyayari na to. And it could be a unit within a unit, according to my military friend. Yan ang totoo dyan. The objective is to create a situation of self-inflicted lawlessness, which in turn will justify the declaration of martial law. Former Defense Secretary Abilino J. Cruz warned of that possibility months ago. Ayan. Kaya, yan ang kagad hinala automatic dahil nga po may mga early warning device na naganap. Kapareho nga po nitong warning ni dating Defense Secretary Abilino Cruz Jr. Only the military is taking heed because it is the instrument that creates the justification for martial law. It is hard to believe the military claimed that the bombings in Central Mindanao were carried out by rogues of the MILF and the Abu Sayyaf band of thieves. Ito to maganda. Basta pakinggan nyo mabuti ito sasabihin ko. Na dito ay nagka-sundo kami ni Manong Jake. To begin with, if they are rogues, their number cannot be that many. In the second place, the reputation of the Abu Sayyaf is that it is a band of kidnappers out for quick big buck. Yan po totoo dahil po wala na po talaga ang Abu Sayyaf. Ito po lahat ay mga bandido at actually ay pwede natin sabihin mga Abu Shabu at hindi po mga Abu Sayyaf. Never to destabilize the shaky regime of President Arroyo. The lesson that the government must have learned from all this is the mistake it made in pursuing the MOA AD, which will allow the MILF to create a sovereign state within the sovereign territory of the Philippines. Ang nakakalungkot ay tinutuloy pa rin ho ito. Yan ang maliwanag na nangyayari. The Supreme Court junked the agreement, but I have been told that should the Constituent Assembly be convened to revise the Constitution, the MOA AD will be resuscitated from the dead. This is the reward that the Arroyo government is giving the MILF for the bombings in Central Mindanao. But then, we do not really know the brains behind the bombings. Although, ang ating mga kilala sa military, ating mga opisyal, ay hindi naman po tangayan mga yan at alam nila kung sino. At they're just buying time at they are just documenting everything para at the proper time ay mananagot ang dapat managot sa mga katarantaduhan na to na nagaginagamit ang ilang mga tao, mga ilang scalawags in uniform sa kanilang katarantaduhan at hidden agenda to take over the government of Miss Arroyo. Yan po ang maliwanag. Kaya nakakapangilabot ang mga possibility mangyari at maswerte na lamang po tayo at darating nga po itong si Panetta para siya ang magsalta. Biro mo, dayuhan pa magsasalta para tigilan na itong kahibangan na to. Napakatindi ng problema natin. Is it really the MILF or the government itself? Later events will prove me right or wrong. So very clear sa sinasabi at pagdududa ni Manong Jake na may mga puntos siyang naintindihan at nararamdaman at meron siyang mga puntos na tama na dapat naman ay pakinggan ng ating gobyerno. Dahil yan din naman ang sasabihin nitong si Panetta ayon ho sa ating mga kaibigan na meron hong connect sa kanilang opisina.
At dapat talaga ay maging vigilante tayo sa mga pangyayari dahil masama po ang dating at lalong-lalo na may masama pang himig na si Ginang Arroyo daw ay nire-reinforce ang kanyang power sa isang lugar at yan ay sa Pampanga, lalong-lalo na po sa Lubao. At ang masama pa nga dyan ay parang tumatiming pa sa report ni Renato Solidum ng PhilBox na mag-ingat daw po tayo sa mga disaster na lalong-lalo na mukhang kumukulo raw itong mga bulkano. Mga bulkan sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung Mayon na sabi ko nga sa inyo, ominous at hindi lang po yan. Nakakapangilabot dahil nga nung binanggit sa akin ni Kapabling Medina na noong July 7 ay nagkaroon ng lunar meaning moon eclipse noong July 7, 7-7. At ang matindi ay ayon dito kay Renato Solidum at sa Pag-asa na magkakaroon daw ng solar eclipse naman sa July 22. Wow, ano ba yan? Sabay-sabay na puro omen. Ha? At sabi ni Solidum na just in case of disaster, ay posible daw na gawin ni Miss Arroyo na ang Pampanga ang kanyang magiging temporary seat of government. Wow, bakit? Bakit Pampanga? Siguro nananawagan tayo sa ating PNP, lalong-lalo na kay NCRPH Chief, kay Bobby, ha? Na bantayan natin itong ating mga oil depot. Dahil ito ay matagal nang tinatarget ito, baka magkaroon ng senaryo, ha? Kaya nga yung 4 na yan na sinasabing pumasok na sa Maynila, baka maging defiant sa dating, ha? Nitong si Panetta at ituloy at ang birahin ay yung mga oil depot na yan. Aba, mabigat ito. Kasi parang kagulat-gulat itong sinasabi ni Renato Solidum. O nagsasakusan dila niya, bakit Pampanga ang gagawing temporary seat of government ni Miss Arroyo just in case daw na magkaroon ng disaster? Ha? Naalala ko tuloy na ganyan din na sanang binabalak ni dating Pangulong Marcos nung siya'y binabanata na ng EDSA 1 na siya'y magre-regroup sa Ilocos Norte at ang request niya sa US government ay dalhin siya sa Paway. Pero saan siya dinala ng mga US military? Sa Hawaii, hindi sa Paway. Kaya ito po mga senaryo, yung kung sino man na nag-iisip nitong mga kagaguhan na to, ay you are really looking for trouble at huwag niyong pahamak. Yung Pangulong, I hope na hindi naman yun ang agenda na lumaban. Dahil kung ano-ano, mga spekulasyon na hindi dapat masabi sa ere, kaya medyo nakakapangilabot. At lalong-lalo na meron nga hong yung naalala ko tuloy yung Judge Florentino Floro na nagsasabi na dapat daw talaga mag-ingat si Miss Arroyo. At hindi ko nalang babanggitin kung bakit, pero masama, napakasama ng sinabi ni Judge Floro na indirectly ay napakadilim ng senaryong nakikita niya para kay Miss Arroyo. Kaya itong mga problema na to ay dapat namnamin ng ating gobyerno at hindi sa tayo nananakot, pero ika nga ay meron po tayong nakikitang masama na baka mamaya ay maniwala siya sa mga tulisang mga kawatan ng mga bata niya na siya magpapahamak sa kanya.